Alright, mega love shoutout. Good morning. Katatapos lang ng interview ni Attorney Dean Santa Maria Mapsat. Pakinggan natin. Good morning! Magandang umaga sa inyo, Alvin at Doris, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. I object! Natutuwa ko kay Attorney Mel, partner. Kahit saan, makikita mo si Oo Attorney nga, Mel. sa totoo Talagang lang. masigasig sa pagpapaliwanag Oo. for the people to understand. Patient. Very patient Oo, at very very insightful Mm-mm. ang kanyang mga opinion. Ano po? Sabi ni Doris, Attorney Mel, I object! Napansin mo ba maraming I object kahapon? Madaming mga object kahapon, tsaka talagang it tested our patience and endurance, no, ang tagal at mga detalye ang binigay, kasi alam mo sa ating batas, no, pati sabi na nga ng Korte Suprema, basta ikaw ay maglalantad o gagawin mong ebidensya ang isang video, may mga alituntunin na dapat sundan. Unang-una, dapat i-identify mo yung origin, identify naman. At pangalawa, dapat mapakita mo na na-secure mo sa isang storage yung mga USB, na-secure mo yan. At pangatlo, dapat yung paghatid sa korte, dapat walang bahid man lamang na baka naapektuhan o na-contaminate. Kaya yung mga maliliit na gesture ng witness kahapon, basta binigay sa kanya yung USB, pwede ko pa pong buksan yung plastic para matanggal ko na yung USB. Kasama yun. Kasama yun sa requirement. Dapat hanggang pagdating sa korte, dapat mapatunayan mong secured, safety, at uncontaminated. Kaya yung kahit na maliit na yun, requirement yun ng Korte Suprema. Kaya natagalan ng court. Talaga matagal, no? Yung bawat video, ganun ang ginagawa nila. Ayan. Opo. Sige, tuloy nyo. At saka yung na maganda rin yung pang-una nila, no? Yung pang-una nila na sinabi nila kung nandiyan daw si Vice President Sara Duterte, kasi nung umaga nga dumating. So therefore nagtanong si Attorney Lorna Kapunan kung nandiyan doon at gagawin daw kasing hostile witness. Ano ba ibig sabihin ng hostile witness? Ang ibig sabihin nito, witness na talagang kampi sa kalaban, na gusto ninyong iupo sa witness stand. Kasi basta hostile witness, pwede kang magtanong ng mga leading question. Yung mga leading question, iyon yung Yes or no? tanong na ang sagot ay nasa loob na. Halimbawa, pumunta ka ba sa palengke kahapon? Yes or no lang yes or yun. no lang, oh. Ikaw na ang nagkwento, siya lang sumabi, yes, no, leading question yun. Bawal pala yun, Attorney. Bawal yun sa mga nagdi-direct testimony. Basta ang testigo mo ay kampi sa iyo, bawal yun. Dapat hayaan mo ang testigo mo ang magkwento. Mga what, how, why lang. Tapos, pero ang mga hostile witness, pwede yun. Pwede yun. Kasi hostile siya eh. Maaaring magtago siya, magtakip siya, kaya pwede mo siyang i-leading question. Ang maganda kahapon, Alvin, Doris, kung mataimtim ang pagtingin ninyo, bakit hiniling nyo na hostile witness? Kasi mini-maintain ng prosecution yung perception na si VP Sara hindi uma-attend ng hearing. Mula sa Kongreso hanggang dito, hindi siya uma-attend ng hearing. Kahit na pansamandali, naipasok nila ulit yun. Yung perception para sa taong bayan, yun ang political side. Ika nga. Opo. So, theoretically, Attorney Mel, pwedeng gawin ng prosecution yun to call the Vice President as a hostile witness o bawal yun sa impeachment court? Ano yun? Pwede yun. Kaya sa korte, pwede yun. Kaya lang ang problema, magkakaroon ng balakid ang prosecution. Bakit? Kasi diyan napapasok yung right of incrimination, no? Basta ikaw mismo ang hinahabla, ikaw mismo ang inuusig. Maaaring nasa korte ka, pero pwede mong sabihin, hindi ako uupo sa witness stand kasi akong inuusig, I invoke my right against self-incrimination. Una yun. Pero kung ikaw ay pangkaraniwang witness lang, dapat umupo ka at hintayin mo yung tanong. At saka kung iyon ay may implicate ka na at saka mo i-invoke yun, yun ang kaiba ng witness at ang inuusig. Ang inuusig, maaaring nandun siya, pero pag upo pa lang, pwede na siya mag-refuse kung sa tingin niya, yung mga sagot niya, maaaring makasuhan siya sa isang criminal case. Yan ang ano dyan. Pero pwede yun. Pero in the first place, sabi mo nga Alvin, kung pwedeng tawagin ang akusado, pwede. Pwedeng tawagin. Pwedeng tawagin. At talagang ano ba to, yung matik na, sige, isasampina ka namin, umapir ka. Or magkakahilahan muna tayo ng paa. Isa sa pina kasi hindi mo siya mapipilit eh. Kasi sa kabilang panig siya. Pag sinampinak siya, pupunta siya, pero karapatan niyang hindi umupo sa witness stand. Iyon lang ang nasa ating konstitusyon. Kasi sabi ng Korte ng Korte Suprema pangkaraniwan yung right against self-incrimination ay ginigiit mo lang kung criminal case. Pero nagkaroon din ang Korte Suprema ng mga desisyon na kahit sa ang investigasyon, pwede mong igiit yon kung sa tingin mo lumalapit na sa pag-i-implicate sa sarili mo. Pwede mo nang i-invoke yon. Okay. Yan. Ipawat yan sa may tanong partner. May bali ba yun din yung pagpunta ni Vice President Sara sa Senado? New look, new hairdo, bright yung disposition, jolly. May bali ba yun legally o optics yun? Optics yun. Pero Alvin, alam mo ang nangyari kahapon? Nung dumating si Vice President Duterte, yung emotional temperature sa loob ng Senado talagang tumaas, di ba? Nagdatingan ng media, pumasok ang media at alam mo, kung ako lang ang advisor ni VP Sara, kung ako lang pero hindi ako, baka ayaw niya ako eh. Dapat itinuloy ko na yon sa hearing. Alam mo kung bakit? Pagdating sa hearing,
you could just imagine, yung emotional electricity, tataas na naman yan. Tsaka baka mabago na ang narrative. At si VP Sara, titignan niya ang mga Senado, at titignan niya yung mga bumaliktad sa kanya. Sasabihin niya, bakit yung bumaliktad? Tingnan lang. Titignan niya yung mga, isosolidify niya yung kanyang grupo, okay nga, huwag na kanyang alis dyan. At titignan niya yung mga nagkalaban niya. So it's a psychological warfare, ibig sabihin, di ba? At pwede naman siya umalis agad-agad kung gusto niya pero yung yung punto na papasok siya, talagang magbabago ang atmosphere dyan. Magbabago talaga yan. At kaya lang, yun ang posisyon nila, hindi siya umaten. So, ganun Baka test lang muna, testing the waters. There's always a second time or third time or the next time. Maganda ang punto mo niyan, Alvin. Baka inuunti-unti nila, parang bang halimbawa, Ryan Anero. sasabihin nila kalaunan. Your Honor, buksan niyo ang pintuan. Papasok na si Mary Jane Piatos. Uy, meron pala. Parang ganun, dramatic, no? Pero papasok na si VP Sara. Ibang klase kasi ang atmosphere. Hindi lang magiging legal ang usapan Magiging highly political na yan at saka electric at saka baka mabago ang narrative. Pero tama ka, Alvin. Doris, baka unti-untiin nila yung strategy yan. Okay. Oo, pero yung optics na ganyan, attorney, hindi ba sinasabi nila paulit-ulit? Hindi, kailangan tingnan natin ang ebidensya. Kung saan tayo idadala ng ebidensya, doon tayo. So hindi po ba ito optics nga pero paano yan makakaapekto sa pagtingin ng mga madlang people at saka yung kanilang pagdedesisyon din kasi hindi lang naman po yung mga senator judges ang magdedesisyon, pati po tayo, hindi po ba? Dapat lang naman ang magdedesisyon ka ayon sa ebidensya. Kaya lang nga hindi natin maaalis ang isang katangian nitong proceeding na to, ibang-iba. Sabi nga ng Korte Suprema sa kanilang desisyon, ang proceeding na to ibang-iba sapagkat ito ay constitutional, legal at political. Pero dapat hindi tayo magde-deviate sa ebidensya. Pero tao lang yung mga at politiko lang yung mga taong nandiyan. Baka nga masway ng loyalty lang o ng alyansa. Mo yung constitutional, ito yung mga usapin na 2/3 of all the members once every year. Yun. Yung legal, iyan na yung nakikita natin. Nakikita na natin na paghahain ng ebidensya. At yung political, ito yung unquantifiable. Ang talagang ang ina-address mo na ang madlang bayan. Kaya nga kahapon, bago siya magpresenta ng ebidensya, may maliit na speech siya, 5 minutes, si attorney ng prosecutor. Yun ang political side, no? Talagang maximize nila yung visual, ika nga, na para sa mga nanonood. Ayan. I want to get your insights, attorney, kasi sa feeling ko pareho namang may punto, yung kay Senator Pia Cayetano at kay Senator Risa, syempre, ang point of view ko, dahil hindi naman ako abogado, yung kay Senator Risa na pagkahaba-haba naman ng tanong, pwede bang itanong na lang natin kung mayroong violation, culpable violation of the Constitution, ang ginawang pagbabanta ng Vice Presidente sa Presidente Mrs. at saka kay dating Speaker, Hindi ba, pero sabi ni Senator Pia, hindi, sino-shortcut mo Hindi pwede shortcut, kailangan dadaan step by step kasi legal procedure nga ito. Alin ba mas tama, Attorney Mel? Narangan tayo. Ako, nagutom na tayo. Hindi pa tayo nagbe-breakfast. Tingin ko medyo may tama dyan si Senator Pia Cayetano. Kasi, bakit? Nasa legal stage tayo. Ano bang ibig sabihin ng legal stage? Paghahain ng ebidensya. Yan lang dyan. Ito lang istorya ngayon hanggang matapos. Hain ng ebidensya, lantad at pagpapaupo ng saksi at dinidinig mo ang kanilang mga istorya at anong pinapatibayan ng mga dokumento. Sapagkat yung conclusion of law, yun na yung panghuli actually. O sige, sa mga nilantad na saksi o nilatag na mga dokumento, maituturing ba natin na humahantong itong lahat na ito sa betrayal of the public trust, sa high crimes o kaya sa culpable violation of the Constitution? Sila talagang hahatol, yun ang ihahatol nila. Kaya ito talaga, kasi kung naging premature guy, kasi ang tanong, bakit mo namang nasabing culpable violation of the Constitution yan? Bakit, di ba? So hindi dapat yun. Dapat talaga may punto a little bit yan si Senator Pia Cayetano, sapagkat ngayon nasa stage pa lang tayo ng paghahain ng ebidensya, tsaka lang tayo magko-conclude. O tsaka lang sila magko-conclude kung ano sa tingin nila ang hinahantong ng mga facts na nilatag. Kaya ang worry naman siguro ni Senator Risa is mag-tune out naman yung madlang people, hindi naman abogado na ang haba-haba. Lahat naman tayo napanood natin yung video na yan. Ang haba-haba, kailan pa bang pagdebatehan yan? At saka kung ganun ang proseso. Sige, tuloy mo. Sige, Doris, ano yung sasabihin Kasi mo? kung ganun po ang proseso, susundin natin ang lahat, baka hindi na tayo umabot ng dekada nito, hindi pa tayo nakatapos sa presentation pala ng haba. Oo. 2 hours yun 2 hours. Ako'y nanonood kahapon, Doris. Para rin ako nagtataka. Sapagkat nga, di ba, meron silang articles of impeachment. Okay? At merong sagot ang kabilang panig. Kung nabasa natin yung articles of impeachment, okay, nilatag nila doon kung ano ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, yung attempt to assassinate, yung no joke, nandun lahat yun sa articles of impeachment. Yung naman, yung answer, yung pagsasagot ng kabila doon sa mga pinaratang sa article of impeachment, alam mo bang sagot nila? Hindi naman nila sinabi na hindi nag-i-exist yung video. Hindi naman nila sinabing hindi totoo yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi lang nila, yung mga salitang yon ay bahagi ng freedom of expression
expression ay hindi humahantong sa pagbabanta, kasi no joke, at saka hindi humahantong sa inciting to sedition. So ibig sabihin, doon sa sagot, tinanggap nila na may sinabi talaga yon. Pero ang sabi lang nila, ang complexion nun, hindi yung sinasabi yung pagbabanta. Ang complexion nun, hindi yung sinasabi yung inciting to sedition, kundi freedom of speech yun at saka emotional outburst lang yun. Oo. Parang ganun ang iyon. So therefore, tama kayo Doris, Alvin, sana naumpisa na lang sana. Your Honors, gusto ko sanang sabihin sa inyo na looking at the pleadings in this case, wala namang pagtatalo sa mga katagang sinabi. Ang pagtatalo lang namin kung bakit, papaano, ano ang complexion nito, anong ituturing natin. So context, tama ba? Yes, yung Everything is context. context, yeah. Eksakto yung context nila ang titignan natin dito sapagkat yung existence na andoon. Parang they admit the existence. So pinagtatalunan na lang natin dito yung context. Yeah. Kaya nga, pero tama no, kung yung context ang pag-uusapan, so kailangan i-present yung videotape ni President Marcos. So kasi ang tingin niya, bantay yung video ni former House Speaker Romualdez kasi ang tingin niya bantay yun yung mga repercussion. So talagang sa tingin ko nga Doris, Alvin, talagang pwede talagang paikliin. Kaya lang sabi nga ni Senate President, kaya hindi niya pinili yung affidavit na lang at ipa-confirm kasi political daw, gusto nilang makita ng taong bayan. So sinabi niya rin yun ayun. Opo. Ngayon, ay may naghain po sa Korte Suprema, partner. Mga grupo Yun. ng mga abogado, ay mga katsokaran ni Dean Mel. Ano po? I'm sure may mga kaibigan din siya doon. Ano? Yan ba may impact sa... Hindi mo kaibigan, Atty. Mel? Kaibigan ko kasi si Atty. Tor yun, Kasi kaibigan ko Atty. yan. Tor yun, oo. May Oo, impact, magaling yan. may impact ba yung ginawa nila sa pag-usad ng impeachment trial o none whatsoever until the Supreme Court acts on it? None whatsoever yun sapagkat nakikita na natin na gumagalaw na ang isang sangay ng gobyerno, ipinatutupad nila ang poder nila, their sole prerogative of hearing the impeachment. Palagay ko sa ganyan mga pangyayari, kamukha nung hindi pag-issue ng TRO, nagkikwidaw na ang Korte Suprema. Ibig sabihin siguro sinasabi ng Korte Suprema, huwag nyo na kaming ihalo sa gulong yan sapagkat highly political yan at poder yan ng Senate as an impeachment court. So palagay ko, siguro magandang ipalabas yun at sabihin sa madla, nagmumungkahi sila sa Supreme Court, whatever strategy they have. Kaya lang, sa tingin ko, illegally, hindi gagalaw ang Korte Suprema dyan. Kakayaan na lang nila siguro itong impeachment proceeding hanggang maging moot and academic. O kaya, yung mga dating na-file noon, huhusgahan na lang nila. Pero kung sakasakali man pong mag-decide, halimbawa panalo po sila doon, hindi naman may invalidate lahat ng proceeding kasi pahaba na napahaba pa rin Yun lahat na ng proceeding na ang nag-preside ay si Escudero. Hindi naman may invalidate yun. Sakali sabihin, finally ng Korte Suprema ay umalinga, hindi ikaw dapat ang presiding officer dyan. Well, hindi. Tama ka doon. Kasi may konsepto tayong tinatawag na operative fact. May mga bagay-bagay na huli na nang nasabi ng Korte Suprema na hindi tama. Huli na. Pero sapagkat huli na, meron ang mga nangyari na nagkaroon na ng vested rights, nagkaroon na ng mga epekto legal sa proceeding. Kaya normally, basta ganyan ang nangyari, kung sakasakaling sasabihin ng Korte Suprema, invalid ang pag-election ng Senate President, pero may operative fact na nangyari na hindi na natin ibabalik sa dati. Ayan. So yun, pwede. That is the doctrine of operative fact. Maaaring i-announce, void ab initio, pero tatanggapin na lang natin yung nangyari kasi wala namang mape-prejudice. Kaya may natutunan ako today kay Dean Mel. Operative fact. Yung pala yun. Yes. Oo. At saka The nag-rewind doctrine tayo of sa... operative fact. nag-rewind tayo sa ab initio. Dati na nating narinig. From the very beginning. From Ibig the sabihin very nun. beginning. Kasi yung mga ganyan, halimbawa sa kontrata sa gobyerno, ikaw ay nakapagkontrata sa gobyerno Opo. at maayos naman, good faith ka naman, ginawa mo yung kontrata, nakagawa ka na ng building sa gobyerno, tapos sinabi ng COA 1 year later, null and void. Ayun. Paano yun? May nangyari na. So sasabihin ng Korte Suprema, null and void, kaya lang as a matter of justice, may operative fact na hindi na natin makakalas. So tatanggapin na lang. Opo. Opo, Pero sa wala- ganyan, ito. last na lang ako. Sa ganyang kakomplikadong takbo ng kaso na ito, attorney, hindi kaya kalaunan ay magkaroon na rin ng trial fatigue ang sambayanan at talagang Definitely. wala na, di ba? Definitely. Magkakapatid tayo lahat. Kaya nga Kagabi lang, napatig na sila hindi nila tinuloy yung cross-examination dahil nawakahilingan ng madaming judges. Talagang habang pinapakinggan mo, ang bigat, di ba? Alvin, tsaka Doris, ang bigat, di ba? Talagang minsan, magpapahinga ka lang. Yes, there is a danger of trial fatigue nga. Totoo yan. Panay kasi yung object. Diba nakakapagod yung objection. object, decide. correct. Correct. Ay, nakakapagod. Yun ang nakakapagod. Pero ako sana, bago mag-object, dapat pag-aralan muna, no? Yeah. Kasi alam mo yung kamukha yung photocopy. Sabi ng Korte Suprema ngayon, basta ang photocopy, kamukha, it has the same effect as the original. So yung mga ganun, dapat medyo alam na rin sana ng both side, no? Di ba? Yung decision ng Korte Suprema. At isa pa, sabi ng Korte Suprema na paano mong papatunayan ng video? Kailangan mo bang i-present yung nag-video? Sabi ng Korte Suprema, hindi na. Pwede mong i-present ang isang tao na makapagpapatunay lang na accurate yung nasa video. So kaya pinresent nila yung NBI. So kung alam rin natin yung mga lituntunin sa batas na ganyan, baka naiwasan, no, yung mga ibang objection. Po, and last, finally, what do you expect for today? May additional witness and today din yung cross-examination. Do you think it's wise for the defense to do a cross or do away with the cross? Kasi pag nag-cross ka, babalik na naman ulit dun sa video. I have nothing to ask the Oo. witness, Your Honor.
Tuliin dapat nila kung sino ang kinocross nila. Kasi itong kinocross nila talagang forensic, forensic analyst. Ibig sabihin ng forensic, talagang ang buhay nito nagsusuri ng ebidensya. Tama ka, minsan dapat no cross kung hindi na kailangan. O siguro magko-cross sila para lang tungkol sa ibang mga dokumento, sa kanyang experience. Pero there is also a practicality of no cross. Kaya lang syempre, ang mga abogado gustong parating maging last say. So palagi ko magko-cross mamaya. Depende sa haba. Kung pagkatapos ng cross, ipagpapatuloy pa yung isa pang witness. No, meron daw bukas ngayon Apo. Did you know underarms deserve skincare too? Use Nivea Derma Control. Again, sa mga bagong pasok, mga kapsat, baka naman, like and subscribe po tayo, mga kapsat. Maraming salamat po. Ay, tapos na. Ang bilis Diyos ko po, Rudy. Oh, wait. Sinong next nito? Nako, si Attorney Cayosa. Wag muna yan. Wag muna si Attorney Cayosa. Wait lang. Masyadong maaga. Punta muna tayo kay Professor muna tayo, Mapsat. Again, sa mga bagong pasok, maraming salamat. Like and subscribe po tayo. Again, countdown tayo sa ating next topic. Right.